Matapos ang muling pagkikita ni na Arthur at Lucas, mukhang magkakaroon talaga ng unfinished business sa pagitan ng dalawa dahil napag-isipan lang naman ni Professor Glory ang isang conquest war game na humantong sa MacDowell battle sa pagitan ng Student Council at Disciplinary Committee kasama si Lucas Wikes. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan naukit talaga sa isipan ni Arthur ang batang arogante, mapanlinlang at isang traidor na si Lucas Wikes. Kaya habang tinititigan niya ito sa likod, hindi talaga maitanggi ni Arthur ang namumuo niyang galit sa ginawa ni Lucas, hindi lang sa kanya, kundi sa buong kasamahan nila. Biglang napansin ni Lucas na parang may tumitingin sa kanya, kaya parang nagulat nga ang ating bida, ngunit may bigla na lamang may ingay sa himpapawid na sobrang lakas na parang isang ibon na nagpatingala sa lahat ng mga estudyante. At dito'y nakita nila ang isang napakalaking pakpak, and it's turned out na isang higanting ibon pala ang sinasakyan ngayon ng kanilang professor papunta sa kanyang klase. Bumaba ang higanting ibon na para bang gumawa ito ng magandang entrance para sa kanyang mga estudyante, at dito ipinakita na isang babae pala ang kanilang professor at may dala itong kakaibang espada. Nagpakilala siya sa kanyang pangalan na siya si Professor Glory, ang magiging instructor para sa team fighting mechanics, at ipinakilala din niya ang kanyang band na si Torch na isang Flarehawk. Ginamit ng ating bida ang malagyo na kapangyarihan upang makita kung gaano nga ba kalakas ang professor na ito. Ngunit bigla nga itong napatingin sa kanya na para bang naramdaman nito na may malakas na aurang nakatitig sa kanya, kaya napaaray tuloy si Arthur nang na-anticipate ng professor ang ginawa ng ating bida. Na-realize ni Arthur na parang itinatago ng professor ang kanyang level at elemental attributes sa harap ng napakaraming estudyante, kaya napatanong siya sa sarili kung bakit. Nabangiti lang ang professor at agad na nilapitan ng ating bida at napasabing, "Aba, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang bago naming colleague na si Arthur Lewin. Ikinagagalak kitang makilala." Agad nagkaroon ng chismis sa likod ni Arthur na siya pala yung narinig nila na rumors na ang isang bagong estudyante ay naging professor. Nasagot naman ng isa, hindi ata pwede yan. Kaya napatanong ang isang estudyante na nasa likod ni Professor Glory kung ito ba talaga ay totoo. Nasagot naman itong, hindi lang si Arthur ay isang freshman at officer ng disciplinary committee. Siya rin ang bagong talagang professor para sa practical mana manipulation class na kinuha ninyo noong underclassmen pa kayo. Well, kahit pansamantala lang ang posisyon na yon bilang professor, masasabi ko pa rin sobrang kahanga-hanga pa rin yon. Kaya napawat nga ang mga upperclassmen student na sobrang hindi makapaniwala kung paanong naging posible ang ganon, na kahit nga ang mga ilan sa pinakamagaling na upperclassmen ay hindi nabigyan ng pagkakataong magturo, pero ang payat na to na isang first year ay nagawa lang ng ganon kasimple. Mas lalong umingay ang mga estudyante dahil siguradong may mali daw dito, kaya sinabihan ni Claire ang iba na mag-relax lang at huwag mainggit ng ganun, habang si Arthur ay napaisip kung sinasadya ba ito ni Professor Glory para pagkaguluhan siya. Gumawa ng palakpak ang professor upang maibaling sa kanya ang lahat ng atensyon at sinabing desisyon nito ng kanilang direktor, at pinatunayan ni Arthur ang sarili sa pamamagitan ng pagtalo ng isang professor na dating nagtuturo sa klase na pinalitan niya. Ngunit biglang nagsalita ang isang maangas na estudyante na napasabing wala na pala ngayong kwenta ang mga upperclassmen na tumalo ng mga professor dahil karamihan sa kanila kaya lang namang tumalo ng ganun, lalo na kung isa lang naman siyang lasinggerong adventurer. Napangiti na lamang si Professor Glory at napasabing, "Mukhang umaalab talaga ang puso mo ha. Bakit hindi mo kaya ngayon subukan ng lakas mo laban sa bagong professor ng practical mana manipulation?" Kaya dito napansin ni Arthur na parang nakatitig sa kanya ang lahat ng mga maaangas na upperclassmen na punong-puno ng inggit at nagtataka kung bakit siya nagkaroon ng ganitong klaseng atensyon. At bigla nga niyang tinanong si Tesha na wikang, "Naniniwala ka bang kaya kong talunin ng mga to?" Kung saan napaduko lang si Tesha na parang dinadamdam pa rin niya ang nangyari kanina. Sinabi ni Arthur kay Professor Glory na salamat nga pala sa alok mo. Ngunit sinabi sa kanya ni Director Goodsky na maghinay-hinay lang siya sa mga upper class division hanggang sa makaka-adjust na siya sa paaralan na to, dahil sa totoo lang, unang araw niya pa lang naman. Ngunit pangiti na sinabi ng professor, "Huwag kang ang KJ, wala namang saya dyan, diba? Isa kang first year na nasa upper class division, kaya walang special treatment dito. Ang kailangan mo lang gawin ay i-prove ang sarili na qualify ka sa pamamagitan ng demonstration. Patas lang naman yun, diba?" At napasabi sa mga inggiterong estudyante, "Diba students?" Napatanong ang ating bida kung
Napatanong ang ating bida kung ano ang nasa isip ngayon ng professor at dito'y mainam niyang sinabi na gusto niyang simulan ng semester na ito na mayroong saya at casual na game tulad ng isang War at Conquest. Ano sa tingin niyo mga bata? Habang si Arthur ay napaisip kung kailan naging masaya ang isang War at Conquest. May biglang nagtaas ng kamay na mayroon daw siyang suggestion. At ito nga ay si Cortez na napasabing, papaano kung gumawa na lamang sila ng mock battle with 3 disciplinary committee officer on one team? At dagdag pa ni Claire na isa rin itong magandang pagkakataon para sa kanila upang masubukan ng kanilang teamwork. Kaya napatango si Professor Glory na napasabing mukhang magandang idea yan ha. Ngunit bigla ring nagsuggest itong si Clive na siya at si Princess Tesha ay kung pwede sila magiging kalaban ng kabilang kupunan at si Tesha ay napawat na lamang. Napangiti ang professor dahil parang nagiging interesante ang lahat. Disciplinary committee versus student council. Ngunit parang unfair ata na 3 laban sa 2. At bigla nga nagtaas ng kamay itong si Lucas Wikes na napasabing gusto ko mag-volunteer para sa team ng student council. Napahawak sa baba ang professor dahil ito pala ang genius na si Lucas Wikes na isa rin sa mga magaling na freshman at mukhang isa rin itong magandang pagkakataon para sa kanya na ma-assist ang kakayahan ng isang Lucas Wikes. Kaya agad na tinawag ni Professor Glory ang 6 upang makapag-gear up kaagad. Nagkabanggaan sino Arthur at Lucas na makikitang nanlilisik ang mga mata ni Lucas na napasabing, so ikaw pala ang pangkaraniwang tao na kumuha sa pwesto ko bilang disciplinary committee. Nasagot naman ng ating bida, hindi ko yun kinuha. Hindi lang talaga yun para sa'yo sa simula pa. Isinuot na nila ang kanilang mga paddings na parang magsisilbi nilang mga protective gear habang ang mga estudyante ay umupo na sa gilid para manood ng laban at si Selby naman ay natulog lang sa tuktok ng bato. Samantalang tinulungan naman ni Claire si Curtis na isuot ang kanyang mga paddings habang si Lucas ay mabilis lang niyang naisuot ang kanyang mga gear. Ngunit itong si Clive ay gusto sana niyang humingi ng tulong kay Tesha na isuot ang gear niya pero tinanggihan lang siya ng prinsesa. Kawawang Clive. Habang itong si Arthur ay parang nahirapang ding isuot ang elbow paddings niya ngunit may biglang humawak sa kanyang braso at ito pala ay si Princess Tesha na kaagad tinulungan ng ating bida para maisuot ang kanyang elbow gear paddings. Napangiti si Arthur at sinabing dapat ba talagang tinutulungan siya ng ganito ng isang prinsesa? Kaya biglang hinigpitan ni Tesha ang pagtali na nagpaaray ng sobra sa ating bida at napasabing pakiusap, huwag kang magsalita ng masyadong malakas, Mr. Professor Lewain. Wika ni Arthur, hindi naman kailangan maging masyadong formal si Tesha. Hindi rin naman sila maririnig mula dito. Tahimik lang si Tesha at inis na sinabi na ayaw niya talagang magpanggap na hindi niya kilala si Arthur. Nasagot naman ng ating bida na kung ganun, huwag ka na magpanggap. Kaya napatugon si Tesha, so ibig bang sabihin nito, wala kang pakialam dahil sinabi sa kanya ni Master Cynthia na gusto mong manatiling low profile. Wika ni Arthur na sa totoo lang, hindi naman talaga siya magaling sa bagay na yon. As long as manatiling sekreto ang lahat, ayos lang. Tulad ng tunay na identity ni Selby, ang level ng kanyang mana core, at tinanong niya si Tesha kung wala ba itong napapansin. Kaya parang nagtataka si Tesha kung ano ang ibig sabihin ni Arthur. Ngunit may bigla siyang naalala at napasabing, oo nga pala. Bakit hindi ko nararamdaman ang water? Kung saan biglang tinakpan ni Arthur ang bibig ni Tesha at pabulong na sinabi na itinago niya muna ang karamihan ng kanyang kakayahan sa ngayon. Kaya na-appreciate niya kung gagawin din ito ni Tesha. At dito nilapit pa talaga ni Arthur ang kanyang mukha upang palihim na sabihin na hindi naman kailangan ni Tesha na isnabin siya palagi. Habang si Tesha ay nabablush na sa sobrang lapit na mukha ni Arthur. Biglang sumulpot si Professor Glory sa gitna na napasabing, "Hoy kayong dalawa, tama ng pakikipagkaibigan sa kalaban. Magsisimula na tayo in 2 minutes." Na makikitang kagad itinulak ni Tesha itong si Arthur. Pumunta na si Tesha sa kanyang kagrupo at bigla nga siyang tinawag ni Arthur upang sabihin na gagawin nila ang lahat na makakaya. Gusto niyang makita kung gaano nakalakas ang isang Tesha Eralet. Nasagot naman ng prinsesa na sobrang inspired na ngayon na napawikang na kung ganun, mas mabuting maghanda ka na Arthur. Tapos na ang 2 minutes, kaya nagkaharap na ngayon ang dalawa. Kaya sinabi ni Professor Glory na bago magsimula ang laban, sasabihin niya muna ang mga patakaran. Ipinaliwanag niya na ang laban na ito ay may limitasyong 30 minuto at pagkatapos nito, magkakaroon sila ng maikling talakayan at pagsusuri sa mga nangyari. Magkakaroon ng handicap ang Team DC dahil mas marami ng classical training sina Curtis at Claire kumpara sa mga Team SC na may 2 first year. Si Arthur ang gaganap bilang hari, kaya kapag natalo siya,
talo na kaagad ang buong kupunan ng Team DC. Ang gamit na ginagamit ninyo ngayon ay espesyal na disenyo ng mga artificer para sukatin ang dami ng pinsalang natatamo. At kapag lumampas ang itinakdang limitasyon ng pinsala, maglalabas ito ng matinis na tunog at ang sino mang magpapatuloy sa pakikipaglaban o magcast ng spell kahit naririnig na ang babala ay agad niya itong ipapaban sa klase niya at posibleng mapatalsik sa Cyrus Academy. Kaya lilinawin niya lang, hindi kayo poprotektahan ng mga kagamitang ito. Kung kaya't dapat sapat ang inyong antas para protektahan ng sarili gamit ang mana. At huwag ninyong kalimutan yan. Kung saan itinaas ni Professor Glory ang kanyang kamay upang simulan ang laban.